Alam mo ba na bilang isang introvert may natural kang aura ng misteryo at coolness na nakakaakit sa babae? Pero may catch dito. Hindi ito gagana kung hindi mo gagamitin ng tama. Kaya kung isa kang introvert, makinig ka mabuti. Dahil ito ang pinakamahalagang episode na maririnig mo ngayon. Hindi kita tuturuan kung paano maging ibang tao kasi hindi mo kailangang magbago para maging attractive. Ang gagawin natin ay i-elevate kung ano ka na para mas mapansin ka ng mga babae nang hindi ka nagpapanggap. At sisimulan natin sa simpleng bagay na madalas mong ginagawa nang hindi mo namamalayan. Kaya sa episode na ito, ituturo ko ang 9 na paraan para gamitin ang pagiging introvert mo bilang pinakamalakas mong sandata. Kapag natutunan mo ito, magugulat ka kung gaano kadali ang maging interesting at confident kahit hindi ka palaging nasa spotlight. The power of eye contact. Isa sa pinakamabilis na paraan para makita ng babae kung gaano ka-confident ay sa eye contact. Pero ito ang twist, hindi mo kailangang titigan siya ng diretso sa mata para magmukhang matatag. May paraan para gawin ito ng natural at hindi awkward. Ang problema kasi karamihan ng introverts naiilang kapag diretso ang tingin. Pakiramdam mo parang nanghuhusga siya o nahuhuli ang mga iniisip mo. Kaya ang ginagawa mo ay tinitingnan mo ang sahig o kung saan-saan lang. At ito ang nagmumukhang kawalan ng confidence. Ang unang tip ay simple lang, huwag mo siyang titigan sa mismong mata. Ang gawin mo ay tumingin ka sa ibang parte ng mukha niya, gaya ng gitna ng ilong o sa pagitan ng kanyang kilay. Ganon din ang epekto pero hindi ka parang nananakot. Pangalawang tip, imbes na nakatutok ka lang sa mata, humanap ka ng maliit na detalye na mapapansin mo. Baka may suot siyang kakaibang hikaw o may bagong hairstyle. Kapag napansin mo ito, magiging natural ang usapan at pwede mong maipasok ang genuine na compliment. Pangatlo, kapag kailangan mong i-break ang eye contact, huwag mong ibaba ang tingin mo sa sahig. Dahil kapag ginawa mo ito, parang nawalan ka ng kumpiyansa. Imbes nito, tumingin ka lang sa gilid o sa paligid para magmukhang natural lang. Pangapat, kapag babasag ka ng eye contact, gawin mo ito kasabay ng simpleng facial expression gaya ng pagngiti o bahagyang pagtaas ng kilay. Pwede mo ring ayusin na ang upo mo para magmukhang natural na galaw at hindi parang naiilang ka. Kapag nasanay ka sa ganitong paraan, mas magiging madali na para sa'yo ang magkaroon ng confident vibe kahit hindi ka extrovert. At tandaan, hindi kailangan sobrang intense ang titig mo para magmukhang alpha o sigma. Kailangan lang tamang technique. Ang eye contact ay parang language ng confidence. Kapag tama ang paggamit nito, hindi lang babae ang naa-attract sa'yo, pati ibang tao nagiging mas interesado sa'yo. At dito mo makikita na kahit introvert ka, kaya mong maging magnetic. Amplify your physical aura. Karamihan ng lalaki hindi alam na maliit na pagbabago sa itsura nila kayang magdala ng malaking epekto sa kung paano sila nakikita. Kaya bilang introvert, gusto kong turuan ka ng 3 simpleng bagay na pwede mong gawin sa mukha mo para maging mas kaakit-akit agad. Una, palaparin mo ang kilay mo. Pwede mo itong gawin ng natural gamit ang derma roller, tapos lagyan mo ng minoxidil pagkatapos. Ang kilay kasi nagbibigay ng frame sa mukha, at kapag mas defined ito, mas astig at mas masculine ang dating mo. Pangalawa, huwag mong hayaan na tuyo at basag ang labi mo. Ang chapped lips malaking turn-off at ginagawa kang mukhang hindi approachable. Gumamit ka ng lip balm na may SPF para protektado ka sa araw at laging hydrated ang labi mo. Pangatlo, ugaliin mong i-steam ang mukha mo araw-araw. Kapag ginawa mo ito, matatanggal ang dumi, oil at dead skin na naiipon sa loob ng pores mo. Mas maganda kung gagawin mo ito bago ang skincare routine mo para mas kumapit ang products at mas clear ang skin. Magpakulo ka lang ng tubig, ilagay sa bowl, at hayaang lumamig ng mga 2 minutes. Magtungo sa ibabaw nito ng may 12 to 15 inches na distansya ang mukha mula sa tubig, at takpan ang ulo ng towel para matrap ang steam. Gawin ito ng 5 to 10 minutes araw-araw para makita ang results. Paalala, siguraduhin hindi masyadong mainit ang steam, at nasa ligtas na distansya ang mukha para iwas paso. Kapag sinunod mo ang 3 ito, makikita mo ang malaking pagbabago sa itsura mo. Simple lang pero malakas ang impact. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Kailangan lang ng consistency para manatiling fresh at malinis ang itsura mo. Ang goal dito hindi para magmukha kang ibang tao, kundi para mas maipakita ang best version mo. Kapag mukha mong maayos at confident ka sa itsura mo, hindi mo na kailangang magsalita ng marami para mapansin. Natural na ang dating mo. Kung mapapansin mo, wala pa tayong binabago sa personalidad mo. Ginagamit lang natin ang pagiging introvert mo at ina-upgrade ang mga bagay na kaya mong kontrolin gaya ng itsura. Ito ang unang hakbang para maging magnetic ang presence mo. At tandaan, ang unang nakikita ng tao ay ang mukha mo bago ka pa magsalita. Kaya kapag maayos ka physically, automatic na plus points yan. At ito pa lang ang simula, kasi may mas malalakas pang paraan para gawing advantage ang pagiging introvert mo. Build high-quality social circle. Alam mo ba na kahit introvert ka, hindi ibig sabihin na dapat kang maging mag-isa palagi.
Ang totoo, mas nagiging attractive ka kapag may tamang tao sa paligid mo. Hindi ito tungkol sa dami ng kaibigan, kundi sa kalidad ng mga taong kasama mo. Kapag nakikita ng babae na may circle ka ng tao na may respeto sa'yo at may value ka sa grupo nila, automatic natataas ang social proof mo. Ibig sabihin mas nagmumukha kang interesting kasi hindi ka parang isolated o walang connection sa iba. Pero tandaan, hindi mo kailangan ng malaking barkada. Ang kailangan mo ay maliit na grupo ng high-quality friends, mga taong may goals, may disiplina at hindi puro kalokohan ang alam. Dahil sila ang magdadala ng magandang reflection sa'yo. Para makahanap ng ganitong circle, piliin mo ang mga lugar kung saan nag-iipon ng mga taong may interes na kapareho ng sayo. Pwedeng gym, pwedeng hobby group, o kahit online communities na legit, basta siguraduhin mong productive ang vibe nila. Kapag nakapasok ka sa ganitong environment, natural na aangat ang confidence mo. Kasi kapag nasa paligid ka ng mga taong successful o motivated, nahahawa ka sa energy nila. At kapag nakikita ito ng babae, alam niyang hindi ka average na lalaki. Pwede mong simulan sa simple, tulad ng pag-aya sa workout body o pag-join sa mga event na related sa interest mo. Hindi mo kailangang maging sobrang sociable agad, basta consistent ka sa pag-build ng connections na may value. Ang maganda pa dito, kapag may solid kang social circle, hindi mo na kailangang maghabol ng babae. Dahil madalas sila mismo ang lalapit kapag nakikita nilang parte ka ng interesting na grupo. At ito ang isa sa pinakamalakas na advantage mo bilang introvert. Kaya kung gusto mong maging magnetic, magsimula ka sa tamang tao sa paligid mo. Dahil kahit anong confidence tips ang ituro sa'yo, mahirap maging attractive kung wala kang solid na network. Tandaan, quality over quantity palagi. Use shyness as your signal. Maraming introverts iniisip na ang pagiging mahiyain ay kahinaan. Pero hindi mo alam na pwede mo itong gawing secret weapon. Ang pagiging shy mo ay hindi turn off kung alam mo kung paano ito i-frame para magmukhang mysterious at attractive sa mata ng babae. Ang sikreto ay huwag mong itago ang pagiging reserved mo, pero huwag mo rin itong gawing excuse para magmukhang kawawa. Gamitin mo ito bilang sign na hindi ka desperado sa atensyon, dahil ito mismo ang nagbibigay ng unique charm sa'yo kumpara sa mga sobrang maingay. Kapag nasa social situation ka, huwag mong pilitin makipagsabayan sa sobrang daldal. Mas okay na makinig ka muna, mag-observe at magbigay lang ng sagot kapag may sense. Kapag nagsalita ka ng may laman, mas nagmumukha kang matalino at confident. Pwede mo ring gamitin ang pagiging mahiyain bilang paraan para magpakita ng vulnerability. Kapag sinabi mong, medyo nahihiya ako sa malalaking crowd pero gusto ko matuto, nagiging relatable ka sa babae. Hindi ito weakness, kundi authenticity. Ang susi dito ay i-balance ang pagiging reserved at pagiging approachable. Ibig sabihin huwag kang maging suplado, pero huwag ka ring maging overacting para lang mapansin. Simple lang, smile kapag may eye contact at panatilihing relaxed ang body language mo. Kapag nagawa mo ito, makikita ng babae na iba ka sa karamihan. Hindi ka trying hard, hindi ka naghahabol ng spotlight, pero may aura ka ng confidence na hindi halata. At ito ang klase ng energy na gustong lapitan ng mga babae. Huwag mong kalimutang gawing advantage ang pagiging tahimik mo. Dahil sa panahon ngayon na lahat gusto sumigaw ng opinyon, ang taong marunong makinig at may mysterious vibe ay laging stand out. At ikaw yun kung tama ang galaw mo. Kaya simula ngayon, huwag mong ikahiya ang pagiging shy mo. Gamitin mo ito bilang signal na may depth ka, at hindi basta-basta. Tandaan ng mga babae hindi laging gusto ng sobrang palabiro o maingay. Minsan gusto nila yung may tahimik na lakas. Avoid these 3 text messages. Kung isa kang introvert, malamang mas madali sa'yo ang mag-text kaysa makipag-usap ng harapan. Pero may malaking problema dito. Karamihan ng lalaki sumasabit sa maling messages na nakakasira ng attraction, at malamang isa ka sa gumagawa nito nang hindi mo alam. May 3 text messages na kailangan mong iwasan kung ayaw mong magmukhang boring o needy. Una, yung simpleng hey or hi, kasi wala itong saysay. Pangalawa, yung do you want to hang out na parang wala kang ibang plano. Pangatlo, yung did you see my last message? Mapa-English man yan o Tagalog, same lang. Kapag nagpadala ka ng ganyang klase ng text, nawawala ang excitement, nagmumukha kang desperado at wala nang ibang ginagawa kundi maghintay ng reply. Tandaan, gusto mong ipakita na may sarili kang buhay at hindi ka nakadepende sa atensyon ng babae. Ang mas magandang gawin ay magpadala ng voice notes imbes na text. Una, mas personal ito at naririnig niya ang boses mo kaya mas may connection. Pangalawa, bihira itong gawin ng ibang lalaki kaya mas tumataas ang uniqueness mo kumpara sa iba. Kapag ginamit mo ang voice notes, mas mabilis lalalim ang usapan at mas nagmumukha kang confident. Hindi ito parang robotic na chat lang. Nararamdaman niya na totoo kang tao na marunong makipag-usap. At yan ang hindi kayang ibigay ng simpleng text. Hindi ibig sabihin nito na araw-araw ka magvo-voice note. Ang ibig kong sabihin, piliin mo yung moments na worth sharing.
Kapag exciting ang topic o may gusto kang ipaliwanag na mas magandang marinig kaysa basahin, dun mo gamitin ang strategy na ito. Sa ganitong paraan, makakapag-set ka ng ibang vibe, hindi boring, hindi needy, at hindi predictable. Tandaan, hindi sa dami ng messages na kukuha ang interest kundi sa quality ng interaction, at dyan ka tatatak sa isip niya. Kaya mula ngayon, burahin mo na yung 3 text na yan sa vocabulary mo. Hindi ka robot na puro hi at hey lang ang alam, ikaw ay isang lalaking may personality. Gamitin mo ito sa tamang paraan para maging kakaiba sa mata ng babae. 2 must-have hobbies. Kung isa kang introvert at gusto mong mag-level up sa buhay, kailangan mo ng 2 uri ng hobby. Hindi lang ito basta pampalipas oras, kundi mga activity na magdadala ng growth at confidence sa'yo, kaya pakinggan mong mabuti dahil crucial ito. Ang unang hobby ay isang creative hobby, isang bagay na magpapaandar ng utak mo at magpapalabas ng artistic side mo. Pwede itong drawing, photography, music, o videography. Ang creative hobby ay hindi lang nakakatuwa, kundi nakakadagdag sa uniqueness mo. Bakit mahalaga ito? Dahil ang creativity ay nagbibigay sa'yo ng identity. Kapag may ginagawa kang kakaiba, nagiging interesting ka sa mata ng babae at ng ibang tao. Hindi ka basta ordinaryo, nagiging lalaking may depth at passion sa buhay. Ang pangalawang hobby na kailangan mo ay isang social hobby. Ito yung activity na magpapa-interact sa'yo sa ibang tao. Hindi ito kailangan sobrang extrovert style, basta may grupo kang makakasama at matututo kang makipag-usap ng natural. Pwedeng itong sports tulad ng basketball o martial arts, o kaya grupo ng mga taong mahilig sa hiking o running. Kapag nagkaroon ka ng social hobby, matututo kang maging komportable sa tao nang hindi napipilitan, at dito rin lalakas ang social confidence mo. Ang ganda pa nito, kapag pinagsama mo ang creative at social hobby, nagiging balanced ang lifestyle mo. Hindi ka nakakulong sa kwarto mo buong araw, hindi ka rin palaging pagod sa pakikisama. May oras ka para sa sarili at oras para sa tao. At tandaan, maraming lalaki stuck sa cellphone at doom scrolling buong araw. Ikaw ay hindi tulad nila. Kapag nagsimula ka sa 2 hobby na ito, nagiging mas buhay ang mundo mo at nagkakaroon ka ng mga experience na hindi mo makukuha online. Simulan mo na ngayon, piliin mo isang creative hobby at isang social hobby at gawin mo itong bahagi ng routine mo. Sa simpleng hakbang na ito, nagiging mas attractive ka, mas confident, at mas masaya bilang isang introvert. Never tell her you like her. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng introverted na lalaki ay ang diretsong pagsasabi na gusto niya ang isang babae, lalo na kapag wala pang matibay na connection. Akala mo romantic ito, pero sa totoo lang ito ang pinakamabilis na paraan para mawala ang attraction. Bakit? Dahil kapag sinabi mo agad na gusto mo siya, binibigyan mo siya ng pressure at nawawala ang thrill. Ang babae ay hindi laging gusto ng sobrang diretso. Mas gusto niya ang natural na flow kung saan dahan-dahan niyang nadidiscover ang feelings mo. Kapag sinabi mo agad ang feelings mo, parang binigay mo na lahat ng baraha mo. Wala nang mystery, wala nang excitement. Tandaan, ang attraction ay parang apoy. Kailangan dahan-dahan para umapoy ng tuluyan. Hindi ito binubuhos ng gasolina bigla. Kaya imbes na sabihin gusto mo siya, mas maganda na imbitahan mo siya sa casual activity. Pwede mong sabihin, tara magkape tayo. O baka gusto mong sumama mag-jogging minsan. Walang pressure, pero malinaw na gusto mong makilala siya. Sa ganitong paraan, hindi mo siya inilalagay sa awkward position na kailangan niyang magdesisyon agad kung gusto ka ba niya o hindi. Nabibigyan siya ng oras para makilala ka, at dito lumalakas ang chance na magkagusto rin siya sa'yo ng kusa. Ang problema kasi sa introverts, madalas nag-aantay sila ng sobrang tagal bago gumawa ng move. Tapos kapag hindi na kaya, biglang sasabihin lahat ng feelings nila sabay sabog. Ito ang kailangan mong iwasan kung gusto mong maging successful sa dating. Ang tamang approach ay dahan-dahan, magbigay ng subtle hints, makipag-usap, mag-spend ng oras ng natural. Hindi mo kailangan magsinungaling o magpanggap, kailangan mo lang i-manage kung paano mo ipapakita ang interest mo. Kaya simula ngayon burahin mo na sa utak mo ang linyang, I like you. Palitan mo ito ng aksyon at natural na interaction. Tandaan, ang totoong connection hindi nabubuo sa isang confession, kundi sa mga moment na magkasama kayo at pareho kayong nag-i-enjoy. Manage your social energy. Kung isa kang introvert, alam mong mabilis maubos ang social energy mo. Lalo na kapag buong araw kang nakikipag-usap sa tao. Kapag hindi mo ito minanage, mauuwi ka sa burnout o kaya iwas ka na lang sa lahat ng social interaction. Ang sikreto dito ay hindi yung iwasan lahat ng tao, kundi matutunan kung paano mag-recharge. Kailangan mong kilalanin kung gaano karaming energy ang kaya mong ilabas, at kung kailan mo kailangan ng oras para sa sarili mo.
Halimbawa kapag nasa event ka, huwag mong pilitin makipag-usap sa lahat. Pumili ka lang ng ilang tao na interesting para sa'yo, makipag-usap ng may quality kaysa quantity. Mas madali ito para sa introvert kaysa magpakasaya sa buong crowd. Kapag naramdaman mong drained ka na, huwag mong hintayin na maubos ka bago mag-recharge. Mag-step out ka saglit, maglakad sa labas, makinig ng music o uminom ng tubig. Kahit 5 minutes lang makakabalik na ang energy mo. Isa pang strategy ay mag-schedule ng social time sa tamang araw. Kung alam mong may malaking event ka sa weekend, maglaan ka ng oras para magpahinga, bago at pagkatapos nito. Ganito mo na iiwasan ang social burnout. Tandaan hindi ka anti-social kapag nagre-recharge ka. Normal ito para sa introvert. Ang mahalaga alam mo kung paano balansehin ang pakikisalamuha at ang personal time mo para manatili kang energized at motivated. Huwag kang mag-guilty kung minsan gusto mong mapag-isa. Sa totoo lang mas magiging masaya ka sa social interaction kapag hindi mo pinipilit ang sarili mo. Kapag may tamang pahinga, mas natural at mas confident ka sa tao. Kaya simula ngayon, i-manage mo ang social energy mo gaya ng isang pro. Kapag marunong kang mag-recharge, mas magtatagal ka sa laro at mas mag-i-enjoy ka sa pakikipag-socialize kahit introvert ka. Stop overthinking with the psychological sigh. Bilang isang introvert, madalas kang mahulog sa overthinking, lalo na kapag nasa social situation ka. Iniisip mo bawat galaw mo, bawat salitang sasabihin mo, at minsan napaparalyze ka sa dami ng senaryo sa isip mo. Ang problema dito ay kapag sobra kang nag-iisip, nawawala ang confidence mo, nagmumukha kang hesitant, at nawawala ang natural na flow ng conversation. Kaya kailangan mong matutunan kung paano patigilin ang utak mo sa loob ng ilang segundo. Ang pinakamabilis na paraan ay ang tinatawag na psychological sigh. Ito ay isang breathing technique na proven para pakalmahin ang isip at katawan mo agad, kahit nasa gitna ka ng stressful na situation. Ganito ang gagawin mo. Una, huminga ka ng malalim papasok sa ilong mo hanggang mapuno ang baga mo. Pangalawa, magdagdag ka ng isa pang mabilis na hinga para punuin ang natitirang space. Pangatlo, dahan-dahan mong ilabas ang hangin sa bibig. Ang ginagawa nito ay tinatanggal ang sobrang carbon dioxide sa katawan mo. Kaya mas nagre-relax ang muscles mo at bumababa ang stress signals sa utak mo. Kaya sa loob ng ilang segundo, mas kalmado ka at mas malinaw mag-isip. Kapag natutunan mong gamitin ito bago magsalita, mas magiging composed ka at confident. Hindi mo naiisipin ang bawat detalye dahil mas relaxed ka at handa kang makipag-usap ng natural. Hindi mo ito kailangan gawin ng halata. Pwede mo itong gawin habang nakatingin sa gilid o habang nakaupo ka sa isang mesa. Walang makakapansin pero ramdam mo agad ang epekto nito. Kaya sa susunod na mahuli mong sarili mo na nag-o-overthink, huminto ka saglit at gawin ang psychological sigh. 3 hakbang lang ito pero kaya nitong baguhin ang laro para sa'yo sa bawat social situation. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka sa pag-level up at yan ang gusto kong makita. Hindi lahat handang mag-aksyon, pero ikaw nandito pa rin. Tandaan bro, ang pagiging introvert ay hindi weakness kundi superpower kapag ginamit mo ng tama.